Napasok sa IM Worldwide dahil po sa aking angel mentor na si Mentor Eduardo Laslacan. Na-meet ko lang po siya sa Facebook ads. And the rest is history po. Kaya nandito na po ako ngayon. I started September 15. And bakit ko po ginagawa yung business? Dahil po sa family. And I wanna get my time and financial freedom. So, ngayon po, mag-share lang po ako ng screen ko para mabilis lang po tayo. Maraming salamat po sa ating 44 million participants. Nasa na po ba yung PowerPoint ko na wala na? Teka lang po mga mens ha. Ayan. Ayan. So, dito po sa ating business, sabi po dyan, everything is gonna start with us. Sa atin po. Sa atin po yan magsisimula. Kasi di po ba the moment na nag-make tayo ng decision na pumasok dito sa IM Worldwide, sariling decision po natin yun. Hindi po yung decision ng ibang tao. Kaya tayo po ang responsible dun sa decision na ginawa natin. Kung bakit po tayo kung bakit po tayo nandito sa IM Worldwide is because of us. Hindi po nakadepende yon sa ibang tao. Everything depends on us po. Ang success po natin or ang failure po natin, nakadepende po and nakarely kung ano po yung gagawin natin dito sa business natin. Kasi this is our business. Hindi po ito business ng mentor natin o ng mga tao sa paligid natin. Di ba nga po, sa ID natin nakalagay doon na yung pangalan natin, hindi pangalan ng mentor natin o pangalan ng sino pa man. Kaya sa atin po nakasalalay to make it big or not. Pero paano nga po ba natin gagawin na mag-succeed dito or kahit sa ano pa man? Dito po papasok yung topic po natin ngayon, which is yung ABC to success po. Ito po mga mentors, napaka-importante sa journey po natin dito sa IM Worldwide. Dahil po pag naintindihan po natin ito and nai-apply natin, wala tayong ibang pupuntahan than reach our goals and dreams. So don't worry mga mentors, 30 minutes lang po ito plus 5 hours po. So, start na po tayo. So, start po tayo sa attitude. So, ano nga po ba yung attitude? Ang attitude po is our manner, disposition, feelings, and position with regards to a person or thing. Sa maigsing salita po, it is how we look at things in general po, yung ugali po natin. Napaka-importante po na malaman natin yung tamang at magawa natin yung tamang attitude po towards this business. Nakasalalay po kasi dyan kung ano yung nararamdaman natin towards everything at kung paano natin minamanage ang isang sitwasyon around us. Yung mga moods po natin, temper, habit, etc. Yung attitude po, pwedeng good or bad, depende sa tao kung paano hinahandle ang isang sitwasyon. Para po maging maayos yung attitude, meron po tayong mga dapat aralin o dapat gawin to accept na meron tayong, kasi po kailangan po nating i-acknowledge na meron tayong dapat baguhin or something na dapat nating gawin para po mas matutunan natin kung paano po natin palalaguin yung business po natin. Dapat po matutunan natin na dito, sa pag-attend pa lang ng mga training natin, marami na tayong matututunan na dapat nating gawin sa paglago ng negosyo natin. Dahil alam natin na madami pa tayong dapat gawin and ma-apply dito sa business na ginagawa natin. So, dyan po nakalagay, no, kung i-compare po natin yung alphabet sa numbers, like A equals 1, B equals 2, etc. Knowledge daw po is 96%. So, totoo naman po na dapat meron tayong tamang kaalaman sa paggawa po ng isang business. Pero minsan po kasi, pag sobrang daming alam ng isang tao, sobrang talino, pero ma-attitude naman o may pangit na ugali, parang hindi rin po maganda. Meron pa yung sobrang ganda, pero hindi acceptable yung attitude, so hindi pa rin maganda siya. Kaya sa lahat po ng aspect ng life natin, hindi sapat na may alam lang tayo or malawak lang ang knowledge natin. Kasi po, madami pa po tayong kailangan i-consider aside having knowledge. Like, knowledgeable nga po tayo pero kulang sa application. So, hindi pa din sapat to get ang success na gusto nating makuha.
Tapos po, nakalagay po dyan, hard work is equals to 98%. So, sabi po, hindi pa din po sapat na masipag lang para mag-succeed. Kasi nga po, minsan, hindi nagko-correlate yung hard work dun sa resultang gusto nating makuha. Pag po kasi masipag ka, ang nangyayari, okay na tayo sa kung ano yung meron tayo ngayon. Doon lang tayo nakafocus sa pagiging masipag lang. Example po, masipag tayong mag-sell ng barley. Doon lang tayo nakafocus sa pagsisell lang ng barley. Hindi natin nakikita na meron pang ibang possibility or ibang pwedeng gawin na mas kumita tayo ng mas malaki aside selling the barley. Kaya po, 98% lang yung sa hard work. Pero sa attitude po, 100%. Nakalagay po dyan, no? It is our attitude towards life and work that makes our life 100%. Kasi po, a positive attitude can help us na ma-overcome po lahat ng obstacles and makastay focus po sa lahat ng goals po natin. Di ba nga po, ang attitude is kung paano natin tinitingnan yung lahat ng bagay na nasa paligid natin. The quality of our thinking po determines the quality of our lives. Kung paano po tayo mag-isip tungkol sa mga bagay-bagay, sa mga pangyayari, doon nakadepende kung paano magiging maayos ang life po natin. Nakalagay po, sabi nga po dyan, attitude po natin towards life and work makes our life 100%. Kasi nga po, yung life po natin is 10% lang kung ano yung nangyayari and 90% po is kung paano tayo magre-react. Magre-react po ba tayo ng negative sa isang sitwasyon o hahanapin po natin yung positive sa negative? Alam niyo po ba ang isang nagustuhan ko dito sa company, always positive po ang lahat ng tao dito. Yung po bang may problema na pero good problem daw po yon. Kahit na nahihirapan na, kahit halos mag-give up na, pero tinitingnan pa din ang positive sa bawat situation. Kasi nga po, lahat naman ng bagay, merong reason bakit nangyayari. Like, if meron tayong prospect, tapos hindi siya magpe-pay in, malulungkot po ba tayo? Mapufrustrate po ba tayo? Mag-give up po ba tayo? Bakit po hindi na lang natin bigyan ng benefit of the doubt? Hanapin po natin yung good reason bakit hindi siya nag-pay in. Kasi po pwedeng baka hindi natin na-explain ng maayos yung business presentation or pwedeng wala talaga siyang budget para mag-join. And a lot more reason po instead na ma-frustrate po tayo na hindi sila nag-join. So kaya po tayo nandito sa training is para matutunan kung paano apply lahat ng learnings and knowledge na maririnig po natin sa ating mga speakers. Dahil hindi po talaga sapat na masipag lang tayo. Hindi sapat na may kaalaman lang tayo. Kundi dapat meron tayong tamang attitude para po tayo mag-succeed sa buhay and mag-succeed po dito sa business natin. So, dito po sa I Am Worldwide, yes po, and leave everything to God po. Para po siya po yung mag-guide sa atin ng mga tama nating gawin and tamang attitude na dapat nating apply dito sa business natin. So dito po sa I Am Worldwide, meron po tayong mga attitude na dapat nating kailangan po nating gawin. Sabi po dyan, you must have an empty cup. Okay, ganito po kasi yan. Halimbawa po, meron tayong favorite na Coke natin, nilagay natin sa isang baso. Tapos, marami pa pong available na Coke. Puno pa po yung baso natin, lalagyan po ba natin agad yun? Siyempre po, hindi po ba? Kaya, ganun din po dito sa training natin. Pag po tayo uma-attend ng mga training, dapat po empty cup tayo. Kasi po, pag puno na tayo, wala na siyang lalagyan, aapaw na. Ang nangyayari po kasi, madalas, kaya yung karamihan po, and dati po guilty ako dito, na hindi ako umaten kasi ang lagi ko sinasabi, alam ko na yan kasi narinig ko na yan. Pero hindi po pala dapat yung acne personality, yung acne attitude. Hindi po pwedeng alam ko na yan. Kasi po, kahit nga po yung ating top 1 na si Mentor Shirley May Sibulan, nag-attend pa rin ng training. Ang laki-laki na po ng kita niya. Just imagine, 8 million na a month na po yung kinikita niya. Pero nag-attend pa rin po siya ng training. Kasi nga po, kahit yung magagaling na ng speaker, even those successful people po, nag-aaral pa rin po sila. Nag-a-attend pa rin po sila ng mga dapat nilang attendan. Continued education po sila kasi alam po nila na marami pa silang po pwedeng matutunan para mas maging better pa and para mas maging successful pa kung ano man yung business na meron sila o yung venture na meron sila. Sabi nga po,
hanggat hindi natin nakukuha yung 3M a week income, dapat palagi po tayong empty cup. Tapos po yung susunod, yes, mentor attitude. Okay, napaka-importante po yan. Sabi nga po, kailangan obey first before you complain. Kasi wala pong ibibigay o ipapagawa ang mga mentor natin na ikakasama natin. Rather, lahat ng sinasabi niya and ipapagawa nila is because naniniwala sila sa atin. For example, attend trainings, mag-host, mag-speaker, mag-rank up, maglabas ng first car, sasabihin natin, ano ba yan, si mentor, pinagagawa sa akin, hindi ko nga yan kaya. Pero ang mentor po natin, hindi ganun yung nasa isip niya. Kaya niya pinagagawa sa atin yan because naniniwala sila na kaya na natin gawin yung mga bagay na pinapagawa nila sa atin. Lahat ng sinasabi nila is makakatulong po sa atin na mapalaki yung organization natin. Kasi nga po, yung resulta natin is makakapagbigay ng motivation and inspiration sa mga leaders and prospects na sila din na makarealize na kaya din nila. Kasi nga, nakaya natin. Kasi nagawa natin. Di ba nga po, ang sabi, pagkaya nila, kaya din natin. Yung pong mga sinasabi ng mga mentors po natin is to develop us and prepare us sa lahat ng pagdadaanan natin dito sa paggawa ng business. Hindi nga po ba lahat sa training tinuturo? Kahit nga po yung personality development dito tinuturo to prepare sa lahat ng po pwede nating pagdaanan dahil marami po talaga tayong pagdadaanan dito sa business po natin. So lahat po ng kasi nga po, yes po, thank you po Mentor Edward. Kasi nga po, napagdaanan niya nila. So para hindi na natin isipin niyo po, napaka-generous po nila, no? Para sabihin sa atin yung mga bagay na napagdaanan na nila, nahirap, para hindi na natin pagdaanan. Para maitama natin yung mga pagkakamali na nagawa nila dati. So lahat po ng tinuturo nila is kaya kasing makapagbigay sa atin ng kung ano man yung iginogol natin kung bakit po nandito tayo sa business natin. Kaya kung ano man po yung mga sinasabi ng mga mentor natin sa atin, wag po tayong mainis o magalit kasi po lahat po yun sa ikakabuti po natin. So yung susunod po is take initiative. Okay, ito po isang napaka-importante din po. Kasi po kailangan po natin nagte-take initiative. Hindi na po kailangan lahat sinasabi ng mentor natin sa atin, ang lahat ng mga dapat nating gawin. Kailangan po tayo na, hindi na kailangan sabihin ng mga mentors natin na mag-attend tayo ng training, o mag-speaker tayo, o mag-host tayo, o o mag-rank up tayo. Kasi po, nung pumasok tayo sa business natin, inaaral natin yan sa mga training. Alam na natin yan. So, hindi na dapat paulit-ulit na sinasabi. Kasi, tama nga po si Mentor Ed, hindi na tayo mga bata na kailangan paulit-ulit na sinasabi sa atin yung mga bagay. Kasi nga po, alam na natin lahat yan. Kaya nga kailangan po natin talaga na tayo na mismo yung nagkukusa. Yung po, yung may kusang palo. Kumbaga, kailangan po natin na tayo na yung nagkukusang gumawa ng mga bagay na alam naman natin na sa ikakaunlad din naman po natin dito sa paggawa ng business with IM Worldwide. Kaya napaka-importante po mga mentors, no? Let us take initiative po. Ayan, so cross out na po yung acne personality. So sabi po dyan, skills can be taught and developed, but attitudes are difficult to change and ultimately are the responsibility of each person. So each person. So yan po. Totoo naman po na ang skills po is nadidevelop po. Napatunayan ko po yan. Kasi po ang hobby ko po is mag-paint ngayon. Pero hindi po ako painter. Hindi po ako marunong mag-paint dati. So, inaral ko lang po siya. Sabi nga po ng isang painter na napanood ko sa YouTube, ang pagpe-paint daw po is hindi siya inborn talent. Naaaral siya. Naaaral ang lahat ng bagay. Hindi yan inborn. Natututunan lahat ng bagay. Kaya lahat po dito sa business natin, natututunan lahat yan. Depende lang po sa atin kung paano natin i-acknowledge na may dapat tayong matutunan. O kung paano natin tatanggapin na yung mga bagay-bagay na itunuturo sa atin, kailangan natin i-apply dito sa paggawa ng business. So pero yung attitude daw po are difficult to change. Pero hindi rin po siguro. Kasi nga po, like responsibility ng bawat tao. So, nasa sa atin po kasi yung ikakabago ng ugali natin. Hindi po totoo yung kasabihan na you cannot change old dogs, new tricks.
Kasi po, lahat nga po naaaral, lahat natututunan. Yung ugali po, nababago po yan. Depende lang po sa atin kung paano natin tatanggapin na may dapat tayong baguhin sa ugali natin. Kaya po dito sa paggawa ng business po natin, kailangan lang po natin ma-acknowledge po and tanggapin na meron po kailangan baguhin. Kasi po pag hindi natin tinanggap o in-acknowledge na may dapat tayong baguhin, wala po talagang mababago. Yung magiging ugali po natin, ganun, magkakaroon tayo ng empty cup, magkakaroon tayo ng acne personality, hindi tayo magkakaroon ng yes mentor attitude, and hindi tayo magte-take ng initiative kasi pag inisip natin na wala tayong dapat baguhin. So dapat po, number one, acknowledge po natin na meron tayong dapat baguhin. So punta na po tayo sa next topic po. Yan, sabi po muna dyan, a bad attitude is like a flat tire. You cannot go anywhere until you change it. So tama naman po, di po ba mga mentor? Pag bad ang attitude, parang flat tire. Ang flat tire, hindi yan makakarating kahit saan. So, kailangan po talaga, pag tayo mismo, i-analyze natin yung sarili natin kung ano ba yung mga dapat natin baguhin and doon tayo magsimula para po magawa natin ng maayos itong business with I Am Worldwide. So, next topic po tayo, belief. So, meron pong power of belief. Alam niyo po ba na isa sa pinaka-powerful tool sa isang business is yung naniniwala tayo sa totality ng negosyong ginagawa natin. Kasi po napakahirap naman po mag-business kundi tayo mismo sa sarili natin, hindi tayo naniniwala doon sa pinasok nating negosyo, di ba? So, magsimula po tayo sa MLM industry. Okay. MLM, siguro naman po lahat po tayo na nandito aware na yung MLM, yung ating pinasok na business is a networking business. Pero hindi siya ordinary networking business. It's a networking business. Alam niyo po ba kasi na ang nangyari, pangit ang tingin ng mga tao sa networking kasi nga po, una, pag pumasok sila sa networking, hindi na sila natutukan ng mga nagpasok sa kanila and parang naging sariling sikap na sila. Para po ba silang lost soul, kumbaga. So, ang nangyari, hindi na nila tinutuloy and then ayaw na nila kasi nga po, ganun yun na nangyayari sa kanila. Hindi po na-explain sa kanila na ang networking po, ang ibig sabihin po noon is making connections and building relationships to introduce better opportunity. Kailangan po hindi natin pabayaan yung mga tao dito sa networking para po kailangan po alagaan natin sila kasi po sa networking is building organization. Kailangan po pag umangat ang isa, aangat po lahat. Ganun po kasi ang intindi ko sa networking ngayon. Kailangan nating mag-build ng relationship and tayo mag-introduce ng better opportunity sa mga tao and then lahat tayo, kikita, lahat tayo magsasucceed. Ganun po yung networking business. And then, ang company po natin, kailangan nating paniwalaan. So, unang-una po, nag-number one na po ang IM Worldwide sa networking industry po. So, hindi pa po ba nating paniniwalaan yon. And pangalawa po, sobrang generous po ng IM Worldwide para mag-provide ng mga free tools like trainings, mentorings na kakailanganin po natin para ma-achieve po natin yung mga goals and dreams natin. And kaya at saka yung pa po, meron tayong mga, sipin nyo po ha, nagbabayad ang ating company para sa mga bigating mga ambassadors po ng IM Worldwide, na sila na po yung gumagawa ng marketing para sa atin. Hindi na po natin po problema yung marketing natin sa paggawa ng business kasi ginagawa na po ng IM Worldwide. Kaya kailangan po talaga maniwala tayo sa kumpanya natin kasi sobrang ganda po ng company po natin. So, pangatlo po, kailangan po nating maniwala sa produkto. Siguro naman po lahat po tayo dito umiinom po ng barley. Hindi po ba? Kasi po, we cannot go out and sell a product na hindi natin pinapaniwalaan. Kasi hindi din tayo papaniwalaan ng mga nakakausap natin. And isa pa po, if naniniwala tayo sa produkto natin, yung experience po, hindi niya siya basta selling. Sa atin po, since naniniwala tayo sa produkto, ang nangyayari, we just don't sell, we share. Isinishare po natin sa mga tao, hindi lang natin sila basta binebentahan. Kasi nga po, tayo mismo naniniwala dun sa ganda ng produkto natin, dun sa outcome na bibigay ng mga produkto natin dun sa tao na
na sineshare natin ng product. Dahil kung tayo mismo, nung ginamit natin yung produkto, nagkaroon tayo ng personal testimony natin, ganun din sila, magkakaroon din sila dahil matutulungan talaga sila ng product natin dahil kaya kailangan po talaga na naniniwala tayo doon sa product po natin. So next is marketing plan. Ngayon po, we actually have the best marketing plan sa MLM industry po. Di ba nga kaya tayo nandito, tayong lahat, kaya tayo nandito, kaya natin ginagawa yung business, not only because of the product, because naintindihan natin yung marketing plan. Naintindihan natin na 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 maganda yung maibibigay sa atin ng marketing plan ng IM Worldwide and possible na makasama tayo dun sa 1% na maging builder. Kasi nga po, naintindihan natin mabuti yung marketing plan kung ano yung po pwedeng ibigay sa atin nung kumpanya, kung paano kita ang ibibigay sa atin ng kumpanya. Yung hindi lang po tayo basta magiging user and seller, kundi nandito tayo ngayon, uma-attend dito sa training na to because ginusto din po natin na mag-build ng organization. And bakit po? Because tayo mismo naniniwala talaga na maganda yung marketing plan. And gusto natin yun ma-share dun sa mga taong makakausap natin. Tama po ba mga mentors? So sa susunod po, kailangan po nating maniwala sa mentor po natin. Kasi sila din yung unang naniwala sa atin. Sila yung unang naniwala na kaya natin gawin yung business. Kailangan nating maniwala sa mentor natin na malaki yung maitutulong talaga nila for us to grow dito sa business natin. Kasi silang lahat ang magtuturo sa atin ng mga dapat nating matutunan and paano natin haharapin yung mga bagay-bagay. Kasi the fact po na nag-join tayo sa kanila, ibig nga po sabihin, totoong naniniwala na tayo sa kanila. And kailangan po nating ibigay yung 100% ng paniniwala natin sa kanila for us to grow in this business. Kasi po, pag di tayo naniniwala sa mentor natin, bakit pa po tayo nandito? Kailangan po natin talagang maniwala po sa kanila. Kasi lahat ng tuturo nila sa atin sa ikakabuti lang po natin yan. So, kailangan din po nating maniwala sa downlines natin. Importante din po yan. Kung paano pong naniniwala din yung mga mentor natin sa atin. Naniwala yung mentor natin sa atin, so dapat din po, maniwala din po tayo sa mga downline natin. Na mag-grow din po sila dito sa business na to. Kailangan din maniwala. Kailangan kasi na maiparamdam din natin sa kanila na naniniwala tayo sa kanila dahil makakaboost po yun din ng confidence nila para gawin yung business. Kasi po, nung naniwala po ako na naniniwala sa akin yung mentor ko, doon na rin po pumasok yung papaniwalaan ko yung sarili ko na kaya ko. Kaya yun din po yung dapat nating iparamdam sa downline natin. Maniwala tayo sa kanila para maramdaman din nila sa sarili nila na kaya nilang gawin yung business kasi naniniwala tayo sa kanila. So sa crossline po, kailangan din po nating maniwala sa mga crosslines natin. Kasi po, part din po sila ng organization kung nasaan tayo. Kumbaga po, nasa isang family po tayo. Hindi pwedeng ang concern lang po natin is yung immediate family natin. We have also to consider the family as a whole. Kasi yung crossline po natin, part po sila ng pamilya natin dito sa IM Worldwide. Hindi po mabubuo yung ating family kung wala po yung mga crossline. At saka malaki din po yung maitutulong ng mga crossline po natin sa atin in case po na hindi available yung mga mentors po natin kung may kailangan po tayo o may mga question po tayo. Makakatulong po talaga sila sa atin. And last po, kailangan nating paniwalaan yung sarili natin. Ito po napaka-importante mga mentors, na paniwalaan natin yung sarili natin na kaya nating gawin to better ourselves and our lives. Alam niyo po ba yung book na The Greatest Miracle in the World by Og Mandino? Sabi po doon, we are the greatest miracle in the world. We are unique, walang katulad natin. We are more than a human being. Rather, we are a human becoming of something big. Depende sa ibibigay nating effort. Kasi nga po, we are capable of great wonders dahil ang potential po natin is unlimited. If naniniwala tayo sa sarili natin, we could be as good as Mentor Shirley May Sibulan.
Or we could be worse as a loser kung hindi tayo maniniwala na kaya natin gawin. It's our choice po. Lahat nakabase po sa atin. Talaga po, lahat po ng nabanggit ko kanina, yung MLM industry, yung company, products, marketing plan, mentors, downline, crossline, hindi po natin sila mapapaniwalaan kung hindi natin papaniwalaan yung sarili natin. Makakaya lang po nating maniwala sa lahat ng yan kung papaniwalaan natin yung sarili natin na may kaya tayong gawin. Kailangan po muna nating paniwalaan yung sarili natin dahil doon po natin marirealize na naniniwala, kaya nating paniwalaan lahat po yung nabanggit ko nung una. Ako po kasi, bakit po ako nandito? Kasi una, naniwala po ako na pag binenta ko ang produkto, kikita ko. Di po ba? Then, naintindihan ko yung marketing plan. Kaya nga po, ang nangyari sa akin, nagbibuild ako ng organization ko. Kasi alam ko, malaki yung may bibigay sa akin nun. Tapos po, eto po So, nung una po, 335 lang yung kita ko. Ayan po. Pero dahil naniwala po ako na ang piso, na ang 1,000,000 nagsisimula lang sa piso, so meron akong 335, that means I'm on my way to my millions. Hindi po ba? Tapos po, 6 months time, ayan na po yung kinita ko, almost 500,000 na. Ang laki na po, hindi po ba? Ang laki ng progress. And ang promise, makakamit po natin yung time and financial freedom natin depende sa ibibigay nating effort. Kaya po mga mentors, ang kailangan lang po natin maniwala sa sarili natin, sa kaya nating gawin. Tuloy lang po tayo, bigay natin ang best effort natin in doing this business, and we will definitely get the results we want to get, yung time and financial freedom po. Dapat po malinaw kasi sa atin yung intention natin and yung reason natin bakit natin ginagawa yung business. Then, believing in everything will follow. So, sabi po, dyan, faith is to believe what you do not see. The reward of this faith is to see what you believe. Kaya, hindi na po natin, kasi po, actually, kita na natin nakita na natin doon sa mga higher mentors, doon sa mga nauna, yung mangyayari. Kailangan na lang nating maniwala na kaya din natin para po makamit din natin kung ano yung nakamit nila. So, yan po. Next topic po tayo, commitment. So, commitment, sabi po dyan, without commitment, nothing happens. Totoo naman po yan, kasi kailangan po, pag committed tayo, meron tayong feeling of responsibility. Responsable po tayo sa lahat ng bagay. Katulad na lang po kung bakit tayo nandito, kasi committed tayo. Bakit tayo uma-attend ng training? Kasi committed tayo. Ina-acknowledge natin yung responsibility na matuto sa pag-attend nitong mga ganitong mga trainings. Kasi po, pag dito tayo sa mga trainings and mentorings, we could express our desire to advance by taking this business seriously. Hindi po yung papetik-petik lang po tayo. Kasi pwede pong minsan naiisip natin, okay lang yan, walang pumapasok na pay-in, hindi naman ako nagmamadali. Or bahala na pag may papasok na pay-in or kung wala, okay lang. Hindi po kasi dapat ganon. And dapat po alam natin na pag nag-commit tayo, magkakaroon tayo ng pagkakataon to learn and grow. Pag po nag-commit tayo at hindi tayo nakontento sa kung ano lang yung meron ngayon, and seriously po natin yung commitment, mas magiging productive po tayo. So, share ko lang po, meron po akong balikan ko po yan mamaya. May share lang po ako. Teka lang po Sabi po dyan, love for God and for anyone or for anything isn't just measured by the intensity of the passion but also through your fidelity to your commitment. So, ibig po sabihin, minsan po kasi parang power na power po tayo doon sa paggawa po ng business. Tapos, nung madaming rejections na, nung palagi na frustrate, walang nagpe-pay in and all that, ang sasabihin po natin is, ayaw na natin o maglelelo na because baka hindi para sa atin itong business. Medyo guilty po ako dyan. Pero hindi po kasi ganun Hindi po dahil nararamdaman natin ngayon, power na power tayo ngayon. Tapos after a couple rejections, ayaw na natin. Hindi po dapat ganun. Dapat po
sa pag-attend po ng mga trainings and mentoring, dun po talaga mababago yung attitude towards doing the business. Dapat po yung intensity ng passion to do the business hindi nawawala. Na dapat yung nan, paniniwala, na dapat yung maniniwala ka and sincere ka dun sa commitment mo to do the business. And dapat po palagi lang yung nandiyan. And para magawa yun, we have to focus dun sa commitment natin na whatever it takes, dun nga po babalik yun, whatever it takes, hindi tayo magkukwit. Whatever it takes, gagawin natin ang lahat to build our organization. Na kahit ano pa ang pagdaanan natin, hindi tayo mag-give up dahil clear po sa atin, if we do everything, whatever it takes, we will definitely get our goal to time and financial freedom, and we could be able to help more people kasi nga we can already afford it na. Kasi po, being committed, it is not just about saying you will do it. It's about giving it your all, whatever it takes. Kumbaga po sa poker, all in dapat. Whatever it takes nga po. Kasi po, nakadepende ang commitment natin kung ano ang makukuha nating resulta. Example po, if ang sasabihin lang natin sa sarili natin is bahala na kung meron pay-in or wala, so bahala na din kung meron tayong income o wala. Kasi po, kung ano lang yung kaya nating isacrifice dito sa business natin, yun lang din yung makukuha nating resulta. Pero pag nag-commit tayo na gagawin natin ito, mag-flyering tayo. Halimbawa po, mag-share tayo sa mga groups, mag-post tayo every day, kumausap ng mga prospects every day, master the business presentation. Yung po bang gagawin natin everything para makakuha ng pay-in, sigurado po ako makukuha natin yung resulta na gusto nating makuha. Kasi po, if mag-commit tayo na gagawin natin yung alam natin na makakatulong, yun yung makakapagbigay sa atin ng gusto nating makuha 3 to 5 years from now. Malinaw naman po yun kasi naranasan na nila. Kaya sigurado yun din yung makukuha natin. Pero like what we always say, depende po sa effort natin. Yes po, Mentor Ed, commitment po really is the key. Kasi nga po, dapat po yung commitment po natin to do this business is mas malakas kesa po sa challenges na kakaharapin natin. Yung commitment po kasi natin yung makakapagpatibay po sa atin. Actually, papasok na din dito yung unang topic natin na attitude. Kasi pag committed ka, magagawa mo mabibigyan mo ng tamang attitude yung paggawa ng business and yung belief. Kasi po, pag committed ka, madali mong mapapaniwalaan ang lahat-lahat ng pumapaloob dito sa business natin. And sabi nga po dyan, we should know our deepest why, our painful why. Mga bagay na ayaw nating mangyari ulit sa atin. Sabi nga po, if our deepest and most painful why is clear, the hardest how is easy. Kaya mga mentors, let's stay committed. So, nakalagay po dyan, commitment is an act, not a word. It's an act po, action. Hindi po yan basta sinasabi. Dapat po ginagawa. So, yun nga po, let's all stay committed. So, next topic po tayo, discouragement. So, sabi po dyan, rejection doesn't mean you aren't good enough. It means the other person failed to notice what you have to offer. So, ibig pong sabihin, pag nag-reject po tayo, wag po nating isipin na baka hindi ko kaya o baka hindi para sa atin to. Kasi hindi po ibig sabihin no, na hindi natin nagawa yung part natin sa pag-explain ng business. Kasi po, pwede po kasi na baka hindi lang naintindihan ng kinakausap natin kung ano yung ino-offer natin dito sa business natin, kung ano yung makukuha nila, at anong buti yung mabibigay sa kanila ng business na bigay sa atin. Kasi po, rejections are normal po. Let's consider po yung story po ni Jack Ma. Kung kilala niyo po si Jack Ma, siya po yung may-ari ng Alibaba. So Jack Ma was rejected 10 times by Harvard University. Pero nag-stop po ba siya para makatapos ng pag-aaral? Hindi po. So nag-try po siya sa ibang university. And then nung nakatapos po siya ng pag-aaral, nag-apply siya ng trabaho. Isipin niyo po, out of 25 applicants, yung 24 tinanggap, siya lang yung hindi. Pero
Nag-give up po ba siya? Hindi. Nagdire-diretso din po siya. And then, nagtayo po siya ng business and naghanap siya ng investor. Pero yung mga investor, ni-reject din siya. Pero nag-stop ba siya? Hindi. Hanggang sa naiput up po niya yung Alibaba. And alam niyo po ba, his $1 billion ang net worth niya ngayon. Bakit? Dahil hindi po siya nag-give up. Kahit na napakarami niyang rejections na natanggap. Abraham Lincoln po. Abraham Lincoln has a lot of rejections. Na-reject siya sa mga pag-run niya into office. Pero ano po nangyari sa kanya? Because he didn't give up, he became one of the president of the United States. Si J.K. Rowling po, writing Harry Potter story. Pero ang daming rejections din niya na natanggap. Nire-reject yung story niya ng mga publishers. Pero nag-give up po ba siya? Hindi siya nag-give up. Tinuloy pa rin po niya until one day, yes, dahil wala pong naniniwala, na kayang kumita nung sinusulat niya. And then one day, merong nagtiwala sa kanya. So, magkano na po ang worth ni J.K. Rowling ngayon? $1 billion na rin po. And so is KFC. Hindi po ba? Kasi nga po, the only failure is not to try. Ang failure daw po kasi hindi mangyayari, hindi siya magiging failure until we give up. So, ang kailangan lang po, no matter what kind of discouragement na makaharap natin, is wag lang tayong mag-give up. If we want to succeed and makuha natin yung mga nakuha ng higher mentors natin, we have to go through the process. Ang question lang po is, willing ba tayo to go through the process? Dapat po, no more excuses. Sabi nga po, dapat whatever it takes attitude. Kasi nga po, sabi po ni Mentor Ed, yan po is stepping stones lang. Yan po yung mga bagay na makapagpapatibay po sa atin para magawa po natin yung business ng tama. And apply po natin yung SW4. Sabi nga po dyan, some will join, some won't. So what? Someone is waiting. So wag po nating tambayan yung mga problems, failures, negativity. Daanan lang po natin, wag nating tambayan. Don't sweat the small stuff. Next person tayo. Kasi nga po, sabi po, walang tamang approach sa maling tao and vice versa. Walang maling approach sa tamang tao. Dire-diretso lang po tayo. Baka matulad tayo dun sa may-ari ng KFC. Kung nag-stop siya sa 1,008 times rejection niya, walang KFC ngayon. Pero hindi siya nag-give up. Dumiretso pa rin siya. Malay nyo po, pagka after one rejection, yung kasunod, yun na po pala yung magiging agila ng team natin na magpapalaki ng ating organization. Kaya pa dito sa I Am Worldwide, ang discouragement po is out of the system. Wala na pong negative. Kailangan po dire-diretso lang tayo. Negativity, daanan lang natin yan. Huwag nating tambayan para po makuha natin yung ating next diamond dun sa team natin. So, next po tayo, mga mentor, excitement. So, kailangan po dito sa business natin, kinikip natin, always keep the excitement. Kailangan po lagi tayong excited dun sa ginagawa natin, whether it be presenting, pag-i-invite, pag-post, kailangan po, kasi nararamdaman po ng mga tao yan. Even the way we post sa Facebook, nararamdaman ng mga tao yan kung excited ba tayo dun sa pinopost natin, kung o hindi. So, kailangan po, let us find things that can help us be happy. Always be positive. Yun nga po, lagi ko sinasabi, kailangan hanapin natin yung positive sa negative. Kasi po, tanggalin na po natin yung negative. Parang, let's always give benefit of the doubt sa lahat ng mga bagay-bagay. Neglect rejection. Kasi nga po, like kanina, rejection and discouragement are part of our life. Normal po yan. Lahat po yan. Even the most successful people in the world, nakaranas po yan. So, hindi lang po tayo. Kaya, wag po tayong ma-disappoint o ma-frustrate kung nakakaranas tayo ng rejections. Kasi, rejection is part of success po. And let us focus on the things that we can control, not the things that we cannot control. Kasi wala po kasi tayong control sa mga
bagay-bagay, wala tayong control lalo sa mga tao na kakausap natin. If hindi sila magpe-pay in, wala tayong control doon. So, okay lang yun. Next person tayo. Para hindi po tayo ma-frustrate. Para yung excitement natin, lagi lang nandiyan. And kailangan po nating be happy with what we have, be excited about what we want in life. Kailangan po kasi clear talaga sa atin kung ano ba yung gusto natin makuha, kung ano yung resulta na gusto nating makamit para po yung excitement palagi lang pong nandiyan. Next na po tayo. Yes po, prospect more and invite more po para po yung excitement laging nandiyan, para po yung presentation palaging excited. So focus po. Sabi po, you don't get results by focusing on results. You get results by focusing on the actions that produces results. Okay. Sabi po, just focus on the good, not the bad. Huwag tayong mag-focus sa negativity. Alam naman natin na dito sa business, madami tayong pagdadaanan. Proseso yan na pinagdadaanan din ng lahat. Let's focus on our commitment sa paggawa ng business. Focus on the IM5. Prospecting, inviting, presenting, closing, and follow-up. Kasi dyan natin makukuha ang results na gusto natin makuha. Hindi po pwedeng tayo jack of all trade, master of none. Guilty din po ako dyan. Akala ko po kasi magandang magandang quality ng isang tao na jack of all trades ka. Hindi po pala dapat ganon. Dapat po pala may isa kang ima-master. Master mo isang bagay lang. Hindi po dapat ang dami-dami nating ginagawa. Ang dami-daming kasi po pag madami-dami tayong ginagawa, hindi na out of focus tayo, hindi na dapat po nafo-focus yung mind natin sa isang bagay lang. So kung ginagawa natin yung business in IM Worldwide, dapat po dito lang nakafocus yung mind natin. Kasi po pag may IM Worldwide tayo, tapos may ganito pa tayo, may ganyan pa tayo, naku, guilty po ako dyan dahil napakarami kong business na gustong gawin. Pero hindi po pala tama. Kailangan lang mag-focus lang sa isa. Para po um, yung buong ikaw, dun mo lang siya maibibigay. Kasi po pagka madami, nahahati-hati. So ang nangyayari, walang nangyayari. Ganun po yung nangyari sa akin. So nahati-hati siya. In the end, wala akong na-master. Na-master of none nga po ako. Ganun yung nangyari. So kailangan po talaga maging stay focused po tayo. Pag-aralan natin na ma-manage only the things we can control. Kasi yung marami pong bagay sa paligid natin na out of our control. Wala tayong control sa mga decisions and mindset ng mga prospects natin. Kaya pag hindi nag-join, next client na lang tayo instead na ma-frustrate or ma-disappoint. Kailangan din nating maging aware sa mga triggers na nagiging dahilan para ma-out of focus tayo like digital distractions. Or ang pwede din natin gawin, balikan din natin yung ating mga deepest why. Bakit natin ginagawa yung business? Isipin natin palagi yung purpose kasi yan yung palaging magiging wake-up call natin pag dumating tayo sa point na we are losing our hope, na naa-out of focus na tayo. And also, para maging focus and maging full-time focus tayo and not fooling time and magkaroon tayo ng wholehearted actions, isa rin po sa po pwede nating gawin is magkaroon tayo ng to-do list para po meron tayong na-accomplish. Like, sulat natin ilan prospect kakausapin natin sa isang araw, ano yung mga post na ipopost natin in a day about the business, saan group tayo mag-share, sino mga clients to follow up, sino bang mga leaders natin na kailangan ng mentoring para mabigyan ng encouragement. And whatever doon sa nasa to-do list po natin, make sure to finish muna yung nandoon bago tayo magdadagdag. Kasi po, pag nagdagdag tayo ng nagdagdag, babalik na naman po tayo doon sa jack of all trades, master of none. Kaya kailangan po, tinatapos muna natin yung mga bagay bago po tayo pupunta sa susunod para po meron tayong na-accomplish. Kasi po, pag meron po tayong na-accomplish, doon sa to-do list natin, nagkakaroon po tayo ng feeling of fulfillment. Bumabalik po yung feeling of excitement kasi po nagkakaroon po tayo ng progress and growth. Kaya po, kailangan po nating mag-stay focused. Kasi po, staying focused po, challenging po yan, pero definitely it's rewarding. Kaya, kailangan po natin
bago po tayo mag-master ng of all trade, i-master po muna natin na maging focused all the time. So, next po tayo, goals. Okay, sabi po diyan, kailangan write down your goals. Okay, alam niyo po ba na nung dumating ako dito sa US, lahat po ng goals ko, yung gusto kong mangyari sa buhay ko, yung gusto kong resulta na makamit, nakasulat po lahat yon. First step ko sa US, bago pa po ako dumating dito, lahat ng goals ko po yan, nakasulat yan. Yung ma-renovate bahay namin, mag-ipon, makabili ng sasakyan. Pero yung sasakyan ko po, syempre, yung una dito sa US. And a lot more. Natupad ko po lahat yun. Kasi napaka-importante ko po talaga yung may goal. Kasi po, pag may goal po tayo, clear po sa atin kung saan natin ifo-focus yung effort natin. Yung goal setting po kasi could give us direction and allow us na ma-visualize po kung ano yung makukuha natin in the long run. Pag meron tayong goals, lock in po tayo doon and hindi tayo distracted. Kasi alam natin kung ano yung gusto nating tuparin. And kailangan po read our goals every day. Kung kinakailangan po na meron tayong wallpaper sa cellphone natin. And kailangan po magbigay tayo ng deadline. So halimbawa po, in a year, gusto ko ma-renovate ko yung bahay namin. O in a year, ganito. Dapat po merong ganon. And papasok na naman po dyan yung whatever it takes attitude. Kailangan po, tuparin po natin. Hindi po pwedeng yung goal is hanggang goal lang. Kailangan po natutupad. Kasi po, matutulungan din po tayo na pag nag-goal setting tayo, hindi tayo magpo-procrastinate. Kasi nakafocus tayo kung paano natin i-achieve yung goal na yon. Makakapagbigay din po ito ng motivation sa atin na gawin natin yung lahat-lahat, whatever it takes na matupad yung resulta na gusto nating makuha. And alam niyo po ba yung manifestation? Di po ba meron tayo palaging kasabihan na huwag tayong nagsasabi ng mga bagay-bagay kasi baka, lalo pagka bad, di po ba? Kasi baka mangyari. So, dito po sa situation natin dito sa business, pwede din po tayong mag-manifest ng maganda. Halimbawa po, next month, mag-ruby ako. So, manifest na po natin yun. And then dapat po, along with the manifestation, kailangan may ginagawa din tayo. Yung attitude natin, whatever it takes, gawin natin yun. Yung isipin natin, tapos na siya. Kasi po, ang ano po talaga ang powerful po ng manifestation. Talagang madalas po nangyayari siya. Malaki po talaga yung possibility na mangyari. So, kailangan po, we have to think, eto po ha, mga mentor. Kung tayo, we have to think big, then take actions para po makuha natin yung resulta na mag-e-exceed dun sa imagination natin. So, libre lang pong mangarap, libre lang pong mag-dream. So, lakihan na po natin yung dream natin. Lakihan na po natin yung mga goals natin. Sabi nga po, if our goals and dreams doesn't scare us, our goals and dreams must be small. So, kailangan po pala natatakot tayo dun sa mga goals natin na parang imposible pero actually posible siya. Depende sa effort natin and kung paano siya natin tatanggapin. And sabi nga po, even the Bible says, walang imposible. With men, para sa atin, this is impossible. But with God, all things are possible. Maniwala lang tayo and magtiwala na magagawa natin dahil nandiyan siya para gabayan tayo and tulungan tayo. We have to do our best and God will do the rest. Rest in God and He will do what is best. No matter what, and ano pa man ang marating natin, ay next pala yun. Sa ito po pala, example ha, yan po yung goal ko. Yan po yung ano ko, yung ano na nga tawag doon kanina. Ano na nga yung kanina tawag? Ayan. Write your goals. Actually, yan po yung goal ko. So, yan. Simple, checklist. Yes, thank you, Men's cousin. Yan po yung checklist ko. Yan po yung things that I must achieve in this business, okay?
So, ang ganda po niya. Nakalimutan ko kung anong pangalan ng mentor na nakuhanan ko niyan. Pero believe na believe po ako dyan. Kasi dyan po talagang pagka na-check nyo lahat yan, grabe. Grabe na yung mararating nyo dito sa business natin. So, and I'm proud po na yan na po yung may check sa akin. Ang dami na po. Halos kalahati na. Kalahati na siya. So, malapit na. Thank you po. Grabe, di po ba? So, ang goal ko, actually, ang next goal ko, yan, yung 5D, hindi muna, mag-Ruby muna ako. Mag-Ruby. And then, team event is coming this April. So, magti-team event na kami. Magti-team event na po kami. And ang goal ko po is mag-Ruby and magkaroon ng 20 direct referrals, which is malapit na rin po yan. And thank you po. And magkaroon ng 5-digit weekly income. So, yan po yung goal ko na in a month or two, I wanna get it. And yung first million before the year ends po, yan po yung aking goal, na makamit ko po yung aking first million before the year end. So, mentor, siguro po, you should save this kasi ang ganda po niyang motivation. Ang ganda po niyang motivation kung ano yung na-check na-check nyo dyan. Kasi nakakatuwa po kasi pag nag-check ako dyan, tuwan-tuwa ako, oy, natapos ko na to, natapos ko na to, natapos ko na to. Ang ganda niya. Kaya encourage ko po kayo mga mentors. Yes po, Mother Mens Naomi, send ko po sa GC po. Ayan. So, kasi ang galing niya talaga. So, yan po. Then, punta po tayo sa next, humility. Okay. So, sa business po, kailangan po natin always maging humble po. So, live a life full of humility, gratitude, intellectual curiosity, and never stop learning. Sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 6, humble yourselves therefore under God's mighty hand that He may lift you up in due time. So, no matter what po kasi, ano man ang marating natin, we should always be humble. Kasi po, alam niyo po ba, pag mababang loob tayo, mas madali nating matatanggap yung mga failures and discouragements are opportunity for growth and improvements. Nagiging open-minded po tayo and nagiging mas madali po nating makabuild ng strong relationship, hindi lang sa mga prospects natin, kundi sa mga mentors, sa mga leaders, sa crossline, and sa lahat ng bumubuo ng business na meron tayo ngayon. And whatever pong success ma-achieve natin, we should not forget to stay humble. And paano po natin magagawa yon? Let's not forget po kung saan po tayo nanggaling, kung paano po tayo nagsimula. Huwag nating kalimutan yung mga taong tumulong po sa atin, lalo na yung mga mentors natin na nagtiyagang turuan at tulungan tayo from the time na nag-pay in tayo hanggang sa nakuha natin yung mga results na nakukuha natin ngayon. We should always be grateful po sa kanila. Also, we should keep on learning. Kasi po, kahit successful na, like Mentor Shirley May Sibulan, she keeps on attending trainings to learn. Kasi po, success doesn't mean na alam na natin ang lahat and nothing more to improve. Dahil there's always something po na po pwede natin matutunan. And kailangan nating malaman kahit nakamit na natin yung success. Kailangan po, we should always be humble and grateful po sa lahat ng bagay and sa lahat po ng tao. And we should know how to give up. Kaya kailangan po alam natin kung paano mag-share po ng blessings natin to others. Ang pagiging humble po, ang pinaka-important component sa success ng isang tao kasi yan po ang makakapagbigay sa atin ng lasting legacy and positive reputation, which is napaka-importante po sa business and sa kahit anong aspect po ng buhay natin. So no matter what achievement we get, mga mentors, let's stay humble po all the time. So next po tayo, integrity. Integrity is doing the right thing even when no one is watching. Kasi po, integrity builds trust. Yan po ang nagpapatibay ng good and positive reputation natin na makakatulong sa atin to attract
prospects. Integrity helps us po na gawin ang tama kahit nahaharap sa difficult situation or temptations. It follows po na if we are a person of integrity, nakaka-motivate and inspire din po yon sa mga tao sa paligid natin. We could win their respect. Yung pong ginagawa natin, ang lahat ng tama, may nakakakita man o wala. Ginagawa natin ang best natin, meron mang kapalit na recognition o wala. And kahit sa ano pa man po, sa loob man o sa labas ng business natin, napaka-importante mo po na tayo ay mapagkakatiwalaan dahil po dyan po tayo makakawin ng respect ng mga tao. And hindi lang po respect ng ibang tao, kundi tayo po mismo, we could win our own self-respect if mapagkakatiwalaan po tayo. So kaya po kailangan po, whether may nakakakita o wala, gawin lang po natin mga mentors yung tama. So mga mentors, yun lang po. And I hope po na marami po kayong natutunan sa akin. And I'm wishing and praying for everyone's success po. And sana, hindi po sana, makakamit natin ang ating goals to time and financial freedom po. Depende kung paano po natin ibibigay yung whatever it takes sa attitude natin. Maraming salamat po mga mentors. Again po, I am Normaline Hauck. I am an agent of hope and I am worldwide po. Stop sharing na po ako mga mentors. Paano na ba yan? Ayan. Stop sharing na po ba? Yes po, na-stop ko na po. Thank you po, Mentor. Back na po kay Mentor BFF Marie Santos po. Wala ka Wala pong... kang volume. Oh. At ulitin ko pala yung sinabi ko kanina. Naman! Oh my goodness. Okay. Di bale, hindi ko na mababalikan yung aking ano kanina. Makita nyo na lang yung face ko. Anyway, talaga pong napakaganda ng learning na natin ngayong araw. Ako po proud na proud sa iyo, BFF, na hindi ko alam na ganyan ka nakagaling ngayon. And I hope magiging ganyan din ako kagaling. Diyos mio. You are next. Ano pa po ba susunod natin? Talaga pong ako overwhelmed po dun sa aking mga narinig. Talaga pong word for almost word for word po yung ilang pages po yung aking sinusulat habang nagsasalita siya at kinokopya ko po lahat na sana one of these days ganyan din po ako. And I know po everybody is parang sana ganyan din ako. Di po ba? So Picture po muna. bago po tayo, ano po bang susunod natin? Picture taking po muna tayo bago ang question po, Father Men? Yes po. Mentor Elvira po. Pipicture muna ako, sandali, ha? Sandali. Men, sige. Tamang-tama, tumawag yung friend ko, my best friend, kaya yun. But men, sandali. Okay. So, kayo na lang muna, men, ang picturean ko since nandyan na kayong dalawa. Ready, B-sign na lang. Mentor Lynn? Bakit parang na-stuck si Mentor Lynn? Mentor Lynn? Nawala po yung nasa laptop. Oh, nawala. Okay, so okay. ilipat natin. Dito po sa isa. Add spotlight. Ayan, ganun. Tapos tanggalin ko yung isa. Remove. Okay, there you go. Okay, mens. B-sign na lang. Ready? 1, 2, 3. Smile. Ba? Ayan. And then, tanggalin ko muna si mentor. Okay, so mentor Lynn, ikaw muna. 1, 2, 3. Smile. Ayan. And then, gallery view tayo. Gallery view, tatlong slide tayo. Galing. Okay, mentors, kung sinong pwedeng magbukas. Ready? 1, 2, 3, smile. Ayan. Tapos, second page. Mentor, mayroon pang nakabukas. Ngiti. 1, 2, 3, smile. Ang ganda. Tapos, isa na lang. Ayan, mayroon pa rin. Mga picture. Okay, smile kayo. Bye-bye.
Okay, Mens, back to you. Okay. Hello. Sana po lagi tayo nag-open ng ano natin, ng ating cam pagka po tayo magpipicture. Ang gaganda po nating lahat. Let's be proud of our beautiful faces. Gawa po ng ating amazing Barley. So, may questions po ba for sa ating pong mentor Normaline? Any question po dun sa kanyang mga ibinagsak ngayong araw? Anybody po? Meron po ba? Sige, ako na lang po. Nako, yan nga, ninenervyos ako pag gayang nagtatanong. Ayan, amazing morning, ano? Add ko lang. Ay, nawala. Sorry po. Okay, yan. So, amazing morning po, no? Grabe. Grabe talagang, ano, yan yung mga may yes mentor attitude talaga na, ano na mga mentors na nung una, nung isasalang natin, sabi niya, Mens, pwede ba sa isang buwan na lang? Minsan. Pero ang siyempre si mentor niyo, Mentor Edward, hindi siya basta-basta natitinag. So sabi ko, hindi ko tatanggalin yung pangalan. Magbabago din ang isip niya. So nangyari. Kaya second time na po nag-i-speak ni Mentor Normaline. So yun, maraming salamat po no Mentor Normaline. Talagang yung yes mentor attitude is napakalaking bagay. And also thank you Mentor Marie sa pag-yes mo po sa yung mother mentor na maging host. Sabi nga, 'di ba? Kailangan pagka sinabi, sundin natin kasi yes, mentor attitude dapat ang meron tayo. So, ayan, ang tanong ko lang po sa ating dito sa Team White Knights Mother is ano yung ginawa mo? Kasi marami dito nagugulat kasi din sa biglang bulusok ng Team White Knights. So ibig sabihin, ano yung po pwede mong i-advise sa mga na nandito na mga sabihin ko ng diretso, inugat na. So, inugat na. At the same time, sa mga bago din. So, ano yung ginawa mo or ano yung naging mindset mo? Bakit ang team mo is right now is talagang grabe? Yung isa sa pinakamalaking team ng tawag dito ng Team Diamond Eagles. Ayan po, salamat po. Thank you for your wonderful question, Angel Mensa. Okay, ganito lang po kasi yon mga mentor. Nung una po kasi, nag-walk out yung kliyente ko. Bakit? Kasi po, hindi ko na-object yung rejection niya. So, nag-sink in po sa akin yun. I have to learn the business. And sabi po nga nila, if you wanna earn fast, you have to learn fast. And if you wanna build the organization fast, kailangan mong alamin lahat-lahat dito sa business. I am not saying alam ko na lahat dahil sabi ko nga po kanina, every day is a process of learning. So araw-araw meron tayong mga natututunan. Pero kailangan po natin para maging leader tayo, kailangan nating matutunan kung paano tumatakbo yung business para may maipapasa tayo doon sa mga leaders sa ilalim natin. Para since ako, ang mindset ko is to build an organization, dapat maipasa ko dun sa kanila na kailangan sila din, yun din ang mindset nila na mag-build ng organization. And dahil po nagkaroon ako ng mindset, sabi nga ni Mentor Annalie, ako po kasi, may mindset po kasi ako na noon pong hindi pa ako nagda-drive. Tapos nakita ko yung isang kaibigan ko na caregiver, nagda-drive na. Meron po akong mentality na nakaya niya eh, kaya ko din yun. Now I am driving. Di po ba? Tapos nagkuha po ako inaral ko po yung sa insurance. Kasi ang mentality ko, sila nga nakapasa eh, kaya ko ding ipasa yan. And then I passed the insurance licensure. So dito sa business, parang ganun din po. Nakakaya nila, then I can do it also. Kasi
lalo po dito, systematic lang siya. Kung ano yung ginagawa nila si Shirley May Sibulan, mas advanced pa nga po tayo dahil yung mga pagkakamali nila, sinishare nila sa atin para hindi na natin magawa. So, mas advanced pa nga po tayo. Kaya, yun po yung ginawa ko. Inaral ko yung business, nag-a-attend ako ng mga training, and then ipinapasa ko po sa mga leaders ko para sila din, alam din nila kung paano yung gagawin nila para ma-build din nila yung organization nila. Like si Mentor Carol, siya yung may pinakamalaking organization sa ilalim ko, and then under her, na tinutukan din namin si Mentor Jocelyn na lumalaki na din yung organization niya. Mentor Annalie, Mentor Christy, Mentor Nenet Salakop, Mentor Junel, yung anak ko. Kumbaga po, ganun lang, ipasa lang natin sa kanila, pero dapat sa atin magsisimula. Sa atin po talaga. We have to be good example for them. Kasi po, kung ano man po yung resulta na nakakamit ko sa kanila, and it's also nagiging motivation and inspiration po sa kanila na gawin din yon, na mag-rank up din, na mag-first card din, na makakuha din ng mga just for you. Kasi nakikita nila kung ano yung excitement na naibibigay sa akin ng mga resultang nakakamit ko. Kaya na-excite din sila na mangyari din sa kanila yon. So yun lang po, kailangan lang po talaga aralin lang po natin yung business kasi doon na po nakapaloob lahat kung paano natin palalakihin yung organization natin and paano natin maipapasa yon sa mga leaders po sa ilalim natin. Thank you po. Ayun, salamat, no? So, babalik pa rin talaga sa attitude. Yes Attitude po. talaga, ano? So, tamang-tama talaga yung ating topic ngayon. So, attitude, attitude, attitude. Kahit anong galing mo, kahit anong husay mo, pero kung attitude mo pangit, walang mararating ang grupo mo. So, yun. Yeah. Maraming salamat po. Talagang congratulations po sa Team White Knights. Ayan, salamat po. Thank you po. Okay na po ba? Wala na po ba magtatanong? Mentor Ito po Hazel si... po, may question. Opo. Sabi po ni Mentor Hazel, how do you get the right clients? Mentor Kasi Dormin? po, ganito po kasi yan. Sabi nga po, walang, ano na yung sinabi ko kanina, maling, walang maling explanation sa tamang tao. Kasi po yung tamang tao, dadating po yan sa atin. Pero syempre po, dapat alam din po natin kung paano natin i-explain yung marketing plan and kung paano natin i-object lahat ng mga rejections na ibabato sa atin. Para po, yung kahit mali siyang tao, pwede siyang maging tama kung alam natin and explain natin siya sa kanya ng maayos and maipaparamdam natin sa kanya na kung ano yung gusto nating i-share sa kanya is makakabuti sa kanya. Is yung siya yung magbe-benefit po doon. Kaya kahit po nasabihin natin na maling tao siya, pwede siyang maging tamang tao. Pero wala po kasing tamang walang maling explanation sa tamang tao. Pero yung tamang tao po kasi hindi po natin yan agad ma-distinguish kung tamang tao ba yung isang tao. Kasi po hindi naman natin control yung actions niya. Yung hindi natin control yung mind niya, kung ano yung nasa isip niya. So hindi natin po pwedeng malaman kung sino ba yung tamang tao. Pero po pwede po nating gawin na yung maling tao is maging tamang tao depende kung paano natin i-explain sa kanya na yung i-offer natin or yung i-share natin is makakabuti po sa kanya. So yun lang po, sana po nasagot ko po yung question. Can I add to that po? Kasi po may mga tao din po na may chances po, may mga pagkakataon din po na meron tayong mga prospects na feeling natin ito na yung right person. Very positive po pakiramdam natin at positive din po yung mga sagot sa atin and kaya po tayo naman asang-asa. So feeling natin right person na siya. And then at the end of the day, hindi rin po pala siya kukuha. So yun nga po, tama po yun. Wala pong right explanation
right maling person tao. to maling tao. I mean, right explanation to the wrong people. I mean, yun nga po, hindi natin masasabi talaga kung siya ba yung para sa atin na. Meron po talaga nakatalaga sa atin. Pero siguro po, every rejections po, every ano po, para sa akin, yun po kumbaga sa kutsilyo hinahasa po tayo every time na mare-reject tayo para po dun sa mga dadating na panahon na ibibigay po sa atin na mas maganda. Dahil po hindi po yun yung para sa atin. Yun po ang akin naman din na pananaw doon. Thank you, BFF. Thank you, BFF. Meron pa po ba tayong question? Dagdagan ko lang po yon yung sinabi ni Mentor Marie. Kasi very applicable po kasi sa aming dalawa ni Mentor Normalin itong tamang tao na tinatawag. Kasi po, si Mentor Normalin po is nakuha ko po sa ads. So, na-explainan, nabigyan ng that was 2022, no, Mentor Normalin? That was March or April. July. July. Oo, kasi may picture ka pa na hindi ka masaya. So, yun yung So, yung ngarag pa. So, yun yung ito yung sinasabi na tamang tao kasi ganito yung nangyayari. So, na-explainan, naintindihan naman niya, kaya lang hindi totally na naintindihan. Pero, si Mentor Edward po kasi, kapag ka mayroon pong ginugol, hindi siya basta-basta tumitigil. Hindi siya basta-basta nag-i-stop. Nandiyan yung magpa-follow up ako. Tapos makikita ko naka-online siya. Mag-amazing morning ako kahit isi-sin-zone lang ako niyan. Kahit na siguro makadalawa, tatlong beses ako mag-amazing morning sa isang linggo, hindi niya. Si-sin-zone lang niya. Okay lang sa akin yun. Kasi alam ko, kapag siya ang tamang tao, darating siya. And then, dumating yung September. Ayan na, kinikilabutan ako. Dumating yung September 2023. 2023. Nag-sign up po siya ng Jade. Grabe. Ngayon po Ano siya, lang, sige po, Mens. yun, Mens, the same day nag-ano kita. Paano na, magbabayad na ako. The same day yun Yeah. Nandun sa chat yun The same Yeah. day. And the same day, nagpay talaga ako. Uh-huh. Ready na ako, mag-sign up ako, Jade. Saan ako magbabayad? Parang gano'n. Ayun. So, may kasunod yun. Tamang tao siya sa tamang oras. Huwag po kayong maiinip. Kasi minsan naiinip tayo, wala, hindi man dumadating yung tamang tao Minsan po, 10 taon. Kay Mentor Naomi, marami po siyang nashiran dati. Pero actually, nagbabalikan po ngayon. Kaya ang dami niya ang dami niya mga pay-ins. Kasi nagbabalikan silang lahat. So, ganun po yung nangyari sa amin ni Mentor Normally na talagang hindi ako nag-stop. Talagang dumating yung time na ready na si Mentor Normalin. So, sa mga nandito po na nakikinig, importante po na maging matyaga. Importante po yung attitude ninyo, at the same time yung belief talaga. Tamang-tama itong topic natin. So maraming salamat. Tanim po. Yeah, tanim. Tuloy-tuloy lang dapat. Yes Yun po. yung Yun nga daw po, maliliit daw po na butil na lalaglag po sa lalagyan natin, sa knowledge natin o isip natin. Yun daw po mapupuno daw po yun balang araw. So, yeah. yun po ang ko. Kaya nga sabi ni Mentor Naomi, kung nag-quit siya noon, yung mga sumali ngayon, wala sila. 'Di ba? So, Yes po. yun yung pinaka. So, ayan, maraming salamat, Mentor. Mentor Marie, meron pa pong isang question. Si Mentor Jean Cananga. Opo. Question naman po niya, hindi po kami ng advices or encouragement po, gaya po sa aming mga baguhan. Kahit 3 words lang po, para lagi din po naming natatandaan. Thank you, Mens. Nasa tindahan po siya. Kaya, medyo busy. Okay. Pero po siya ng Kay Mentor Jean Cananga, isa lang po ang kailangan nating gawin para makamit natin yung time and financial freedom. We have to learn the business, and if we could learn the business fast, the better. And how are we gonna do it? Attend trainings po. Yun lang po. Wala pong ibang technique, yun lang po talaga. At sabi nga po ni Mentor Naomi, tuloy-tuloy lang po dapat.
At hindi po yan sasali pag ikaw nag-quit. Yun nga po, lahat ng pinraspect natin, lahat ng kinausap po natin, pag po tayo nag-quit, ala na po yun. Mapupunta na po sila sa kangkungan, bibili na po sila ng kangkong chips. Hindi na po sila magbabardi. Yun po. Good learnings po tayo today. Talaga po napakasustansya ng ating pong araw. Ng ating pong mga dinigest po ngayong araw na to. Super sustansya po. Salamat po, Mentor Normelin, Father Menz, Edward, and sa ating mga mentors na nakasama dito. Maraming salamat po sa ating 63 million participants na talaga pong nagtiyaga ng nakinig. At hopefully po marami po tayong natutunan at marami po tayong nailagay sa ating bulsa ng kaalaman. Wait, lalim po nun, ha? Meron pa po ba tayong question? Prayer na po. May kasunod pa po kaming meeting. Apo, sino po ba ang pwedeng mag ng prayer? Ay, nako, thank you po, Mentor Naomi. Sino po ang pwedeng mag-pray? Closing prayer po. Pwede po ba si Mentor Caroline? Andyan pa po ba siya? Mentor Carol? Nasa work na pala yun. Okay. Pwede po ba kay Mentor Elvira? Okay lang po ba? Closing prayer, Mentor LV? Oh, okay po. What about Mentor Wilma? Can we po? Sinong Wilma means? Dalawang Wilma dito. Ay, nga. Mentor Wilma Ingalls. Sorry po. Kasi po kababasa ko, ano lang yung nakita ko sa unahan. Okay po, no problem. Okay. Let's bow our head, everyone. Thank you so much, Mentor Normalin, sa grabing learnings. Thank you so much, Mentor Marie Santos, no? Let's bow our head, everyone. Lord God, thank you so much po sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ni Mentor Normalin po, Panginoon, sa mga learnings na binigay niya po sa amin, Panginoon, Lord God. Namin po may apply po namin sa aming mga sarili, Panginoon, ang aming natutunan ngayon na sa aming negosyo, Panginoon, Lord God. Ganon din po, maraming salamat sa lahat ng mga blessings na binigay mo po bawat isa sa aming, Panginoon, Lord. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na nandito, Panginoon, at ganon din po, maraming salamat sa lahat-lahat, Panginoon. At ganoon din po sa buhay na binigay mo po sa amin, Panginoon. Pag-ingatan mo po kami bawat isa, Panginoon, bago kami mag-iwa-hiwalay, Panginoon, Lord God. At ganoon din po, Panginoon, alam ko gabi na po sa iba ngayon, Panginoon. Pag-ingatan mo po, Panginoon, ang iba na matutulog po, Panginoon. At ganoon din po sa mga nagbabiyahe, Panginoon, pag-ingatan mo po sila, Panginoon. Na may makauwi po sila ng ligtas po, Panginoon, Lord God. Lord, hinihiling ko po, Panginoon, ang iyong kamay, Panginoon, na ilapat mo po, Panginoon, sa mga tao may mga karamdaman, Panginoon, o Lord God. Lalong-lalo na sa aming Mother Mentor, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo bawat isa sa aming, Panginoon, at sa mga blessings, Lord God. Hinihiling ko po sa aming, Panginoon, na naway marami pa po kami matulungan mga tao, Panginoon, sa kanilang mga kalusugan ngayon, Panginoon. Alam ko po, kailangan nila ang aming products, Panginoon, Lord God. Maraming salamat. Tinataas ko sa iyo ang lahat-lahat. In Jesus' name we pray, and amen and amen. 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 Thank you so much, mentors. Thank you so much po. Thank you, everyone. Thank you so much, Father Menz Edward, Mother Mentor Naomi. Maraming salamat po sa lahat ng mentors na nandito. At narinig niyo po ang magandang boses. Nakita niyo po ang kagandahan ko today. Good vibes po tayo. Lagi lang po tayo nakangiti kahit po maraming problema ang buhay.
Amen. Thank you po Thank you po, Mentor everyone sa Marie. pag-attend. Thank you po. Have a Thank you great po. day, great Thank night. you, Mentor Marie. Thank you po. Thank you po. So much, Mentor Thank you po sa Normalin. lahat po ng nag-attend. Thank Thank you, you. Mentor Thank you, Edward. Lord. Thank Thank you, you, everyone. God Thank bless. you. Thank you po. Paalam sa inyong lahat. Paalam. Mentor